Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Oo, medyo late tayo today. Pagpasensyahan niyo na, medyo na busy tayo. At today lang po tayo talaga nakapag-record. Oo, 'di ba? Para patunayan sa inyo na today lang talaga tayo nakapag-record. Sige, sabihin natin ang ating exact subscribers. So we have 61,831 subscribers as of recording this video. So, alam niyo na, ngayong araw lang talaga na ito na record. And syempre, hello po sa inyong lahat, sa mga dati pa nating subscribers na nagbabalik, paulit-ulit na nagre-refresh, tinitignan kung meron ba tayong upload. Yes, meron tayong upload. Medyo na late lang. And syempre, sa mga bago nating subscribers, hello naman sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa inyong pagbisita dito sa ating channel. Syempre, lagi nating pinapasalamatan yung ating mga subscribers, mga viewers, mga listeners. Pero hindi natin napapasalamatan ng maigi yung mga taong nagbibigay oras para magsulat ng kanilang mga kwento at syempre i-share yan dito sa atin. Maraming salamat po talaga sa inyong pagtitiwala. And syempre, bilang pasasalamat, mag-hello muna ako sa iilan sa inyo. Hello kay Annalyn Lipalam, maraming salamat and happy birthday to you sa kanyang anak na si Jeline. Oo, tomorrow ang birthday ng kanyang baby girl, August 8. Hello kay I'm Not Safe, maraming salamat sa iyo. Hello rin kay LV Lapot Moonchild. Thank you so much sa iyong pakikinig. Hello din kay Gimaras Girl, kay Asong Gala, Hejin Kim or Hejin Kim. Thank you so much sa inyo. Liberty Cabonegro, Leonie Hiso, Ramona Gonzalez all the way from Taiwan. Maraming salamat. Jayan Bal, maraming thank you sa iyo. Miljury Molato, Jayos, hi. Hello din kay user LY4HM. Ayun, maraming salamat sa iyong comment. Hello din kay Joanne Bellucelio. Maraming salamat sa Magulyado family and Porillo family sa Maasin, Iloilo. Hi kay Riza, Alex Luloy. Hello po sa iyo. Charmaine Lopez, maraming salamat. Lolita Riam Bonanza, maraming thank you. Hi from Tagum City. Hello din kay Marilu Sabalye, maraming thank you. Lori May Manuel, excuse me po. Maraming salamat sa inyo. Namiss ko tuloy si Sir Mike. Hi kay Glenda Borja. Maraming salamat. Josephine Mapalad, Sally Buma, Ray Miranda, Lilibet Andrade. Ayan, Alda Mascual, Marby Montesilio, Rachel Villapane from the Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din kay Marwin Zel Channel. Maraming salamat. Josephina Donna Frias, Dayan Katisag, thank you. Karen Paleha, maraming salamat sa iyo. Christina Sison, Gilbert Litada, maraming salamat. Hello daw sa asawa niyang si Rosella Almosara na magbi-birthday ngayong August 23. Advance happy birthday po, madam. Happy birthday rin kay Merly Labong. Happy birthday, happy listening pala. Happy birthday, kahit di birthday. May Antoinette, maraming salamat. Shout out daw kay May Denden and Mercy Moore from Davao City. Hi po sa inyo. Hello din kay Isabella Rose. Maraming salamat Isabella Rose. Kay Jayran Yoraldin, maraming salamat po. Rose Jean and Kabayoyo family all the way from Iloilo City. Rofina Ranwes, maraming salamat sa iyong pakikinig. Hello din kay Ronnie Dioso. Jean, maraming salamat. Hello din kay Clarissa Ribay. Maraming salamat. Trichel Pagurigan, maraming thank you sa iyo. Miss J, hi, maraming salamat sa iyo. Jeanette Mariano, thank you so much. Hello din kay Abigail Tenorio, Learnatastic Life or Lin Artistic Life pala ito. Maraming salamat sa Iconic and sa lahat po ng nakikinig sa atin. Thank you so much po talaga. Hindi na natin patatagalin at uumpisahan na natin ang ating kwento ngayong araw na ito. Dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia.
Marami ang nagsasabi na lahat ng mga nakatakdang mangyari ay mangyayari sa tamang panahon. Hindi dapat ito ipinipilit. Hindi dapat ito minamadali. Dahil lahat ay may takdang panahon at lahat ay may kanya-kanyang oras. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo na nagbabasa ngayon ng sulat ko. Mama Mia, maraming salamat po dahil isa po ang channel ninyo sa naging libangan ko sa araw-araw. At kayo po ang dahilan kung bakit medyo inspired ako sa buhay ko. Believe it or not, Mama Mia, pero ang kwento ko po ay parang kinuha sa isang pelikula. Totoo nga siguro ang kasabihan ng karamihan na ang mga pelikula, ang mga nobela, ang mga teleserye ay hindi lamang basta-basta katang-isip. Meron ding mga pinagbabasihan ng mga yun. Kasi ang buhay ko, Mama Mia, kung isa sa pelikula ay masasabi mo talagang para bang isang plot sa sine. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lara. Mama Mia, ang kwento kong ito ay tungkol po sa pag-ibig ko. Medyo mahaba-haba ito para sa akin, so please bear with me. Mama Mia, ilang taon na po ang nakakalipas. Nung aking kabataan, ay mahilig po talaga akong gumala. YOLO po ang motto ko noon sa buhay. You only live once. Kaya naman ay party a lot. Kung saan-saan, kung kani-kanino, ako sumasama para lang pumarty. Pero syempre mga kaibigan ko naman ang lahat ng mga yun. Lagi-lagi po akong laman sa mga sikat na mga bar sa aming lugar. Yung mga pinakasikat sa mga kabataan, asahan mo tuwing Friday hanggang Linggo ng gabi ay nandun ako. At kapag naman walang exams o wala akong minamadaling gagawin, kahit weekdays pa, Mama Mia, ay nandun pa rin ako. Kahit anong bar pa yan, name it. Napuntahan ko na yan basta sa lugar namin kasama ang aking mga kaibigan. Isang araw, Mama Mia, nandun kami sa isa sa pinakasikat na bar sa aming lugar. It was Friday night. That time, Mama Mia, kailangan naming mag-chill. Kailangan naming mag-relax. At syempre dahil Friday, pwede kaming umagahin o kahit anong oras pa kami tumigil hanggang sa magsara ang bar. Kasi nga, chill lang kinabukasan because it's Saturday. At syempre, Saturday, walang pasok sa klase. I was third year college at that time, Mama Mia. Hotel and Restaurant Management ang kinuha ko pong kurso. So ngayon, as usual, nandun kami, party. And then, Mama Mia, totoo pala ang nakikita natin sa pelikula na isang araw, habang nagsasaya ka, ay may isang tao na lang na biglang magpapakita at biglang lalapit sa'yo. There I found this one guy na lumapit sa akin para itanong ang aking pangalan. Mama Mia, hindi ko siya sinagot. Nagbingi-bingihan ako. Hindi ko sinabi syempre ang pangalan ko. Instead ay sumayaw lang ako sa harapan niya at nagsasayaw kaming dalawa. Lagi siyang may sinasabi. Lagi niyang tinatanong kung ano raw ba ang pangalan ko at kung taga saan ako. Pero pangiti-ngiti lang ako noon, kunwari ay walang naririnig habang nagsasayaw. So yun na nga, sayaw-sayaw kaming dalawa. Medyo tinatamaan na rin ako noon ng aking mga nainom na alak. Oo, party girl at syempre kapag party, meron talagang alak. Mama Mia, kahit na medyo tipsy na talaga ako at medyo nahihilo na ako sa kalasingan, ay alam ko pa rin naman ang mga ginagawa ko nung panahon na yon. Alam ko kung ano pa ang sinasabi ko. And I could still remember, Mama Mia, na hinalikan niya ako that night. Hinalikan niya ako sa aking pisngi nung una habang magkasayaw kaming dalawa. Pero habang
Napapalapit ng papalapit kami sa isa't isa ay bigla na lang niya akong hinalikan sa aking mga labi. No sweat, halik lang naman yun eh. Hindi naman nakakabuntis ang halik, hindi ba? Kaya hinayaan ko siya. Hinayaan ko siyang halikan ako. He is that kind of guy na napakagwapo talaga. Yun bang nakikita niyo sa pelikula? Na lalaking, nagpa-party, tapos gwapo, malinis tignan, mabango tignan. A guy which is every girl's dream. Mama Mia, nung kinabukasan ay may nag-text sa akin. Nagpakilala siya bilang Paul. Nagpakilala siya sa akin na ako daw o siya daw yung nakasayaw ko kagabi. Siya daw yung nakasayaw ko na pagkatapos naming magsayaw ay naghalikan daw kami. And yes, I remembered everything. Pero syempre, dininay ko sa kanya na hinalikan ko siya pabalik. Dininay ko sa kanya na gumanti ako sa mga halik na binigay niya sa akin. Hindi naman po ako ganun kakapal ng mukha. Kaya deny pa rin ng lola niyo. Kunwari ay nakalimutan ko na ang iilan sa mga nangyari nung nakaraang gabi. Kunwari ay nakalimutan ko na ang pagpapakapariwara ko nung gabing yon. Sabi niya, nakuha daw niya yung cellphone number ko sa friend na kasama ko nung gabing yon. So ayun na nga, text kaming dalawa hanggang sa inad na niya ako sa mga social media accounts ko. Nagkaka-chat na rin kaming dalawa at nagkakatawagan na rin. Nung una ay medyo pakeme-keme pa ang usapan namin. Kamustahan tungkol sa school, kamustahan tungkol sa mga nangyayari sa aming bawat araw. Mama Mia, dahil nga naging close na kami sa text at sa chat, ay may isang beses na rin na inaya niya akong kumain kami sa labas. Fast food lang naman yung kinainan namin. Hindi naman ako tumanggi dahil wala pa akong lunch nung araw na yon. Kaya ayun, nagkita kaming dalawa. Nang kausap, syempre nung una medyo awkward pero nung nagtagal ay medyo nakukuha na rin namin ang ritmo ng isa't isa. Mas madali talagang makuha ang ritmo ng isang tao kapag pareho kayong nakainom o kapag pareho kayong nasa isang masayang lugar o masayang sitwasyon. Pero nung nagkita kaming dalawa sa isang fast food chain, syempre normal kami. Walang nakainom sa amin. Kaya ayun, Mama Mia, medyo na awkward kami nung una. Pero di rin naman nagtagal ay nagkakausap din kami ng maayos. Nagkakakwentuhan at dun ko nalaman na 4th year college na pala siya sa kursong engineering. Hindi kami pareho ng eskwelahan pero pareho lang kami ng lugar. Marami kasi ang university sa lugar namin, Mama Mia. Hindi man kami taga Maynila pero malaki naman ang syudad namin. Isa rin sa mga pinakakilalang syudad sa bansa. Pero hindi ko na rin sasabihin kung saan talaga kami at kung saan ang school niya. Mama Mia, hindi ko alam pero nung magkakilala kaming dalawa, pakiramdam ko ay nagbago ang aking mundo. Pakiramdam ko ay may mga magagandang nangyayari sa buhay ko. Everything changed. Paminsan-minsan ay gumagala na ako na hindi ko kasama ang mga kaibigan ko. Paminsan-minsan gumagala na ako na siya lang ang kasama ko. Ewan ko ba, kakakilala ko pa lang sa kanya nung mga panahon na yun, pero malaki na agad ang tiwala ko sa kanya. Yun bang paminsan-minsan ay mag-isa na lang akong pumupunta sa bar. At syempre, Mama Mia, hindi na rin yun napapadalas. Lagi na nga akong tinatanong ng mga kaibigan ko kung kailan na ba ang huli kong punta ng bar. Pero ang totoo niyan, ang huli kong punta doon ay kasama ko po si Paul. Pero hindi din kami nagtagal doon. Naiingayan daw kasi siya. Ang sabi niya sa akin, nung gabing nagkakilala kami ay unang gabi raw niya yon na nakapasok sa bar. Nagandahan lang talaga daw siya sa akin kaya siya lumapit. Pero Mama Mia, hindi daw talaga niya masyadong na-enjoy ang pagbabar kasi naiingayan siya. At hindi rin siya naninigarilyo, kaya naman sumasakit daw ang ilong niya at ang lalamunan niya sa loob dahil sa kapal ng usok.
Usok mula sa mga smoke machines at mula sa mga naninigarilyong parokyano ng bar. Kaya instead na pupunta kaming bar, Mama Mia, o di kaya naman kung saan-saan na may party, ay kaming dalawa na lang ang laging magkasama. Malling, kumakain sa labas, nag-uusap, naglalaro ng mga arcade games, at kung ano-ano pa. In short, nagbago talaga ang lifestyle ko. Kinakantsawan na nga ako ng mga kaibigan ko noon. Ang aga ko raw na naging tita, ang aga ko raw tumanda. Pero baliwala sa akin yun, Mama Mia. Dahil sa bar, kahit na ang ingay, kahit na ang saya, kahit na umiindayog ang buong mundo mo at ang katawan mo, ay hindi ko naman naramdaman ng ganitong uri ng saya at ganitong uri ng kilig. Sa lagi naming pagsasamang dalawa ni Paul, nararamdaman ko na para bang nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Nararamdaman ko na mukhang na-in love na nga ako sa kanya, Mama Mia. So yun nga, dahil kulit ng kulit sa akin ang mga friends ko kung bakit hindi na ako sumasama sa kanilang magbar, ay sinabi ko na sa kanilang totoo. And then I told them about Paul, about us. Sinabi ko sa mga friends ko na mukhang nagkakamabutihan na kaming dalawa ni Paul. Na mukhang masaya na kami sa piling ng isa't isa. Pero Mama Mia, nagulat ako nung sabihin nila sa akin na F-boy daw pala si Paul. Umahilig sa mga babae. Playboy, at kung minsan-minsan ay ginagalaw lang ang mga babae kahit na hindi naman niya karelasyon ng mga ito. Ang dami-dami nilang sinasabi. Pero dahil hindi ko naman nakikita yun kay Paul, sa tingin ko ay baka sinisiraan lang nila si Paul kasi nga hindi na ako masyadong sumasama sa kanilang magliwaliw. In short ay hindi ko pinakinggan ang mga kaibigan ko. Dahil para sa akin ay maswerteng maswerte na ako kay Paul. Mama Mia, hindi po ako masyadong kagandahan. Hindi naman pangit pero sakto lang. Maganda naman ang aking pangangatawan dahil balingkinitan ito. Kumbaga, pasado na ako sa standards ng maganda sa mga Pinoy. Pero hindi ganun kaganda. Samantalang si Paul naman ay napakagwapo. Mabait din siya, Mama Mia. Kaya kahit nasabihin pa nila sa aking F-boy ito o maraming kinakamang mga babae ay wala na akong naging pakialam. Siguro nga huli na nang malaman ko o huli na nung sinabi ko sa mga kaibigan ko ang tungkol sa pagkakaroon ko ng gusto kay Paul. Huli na yon dahil hindi ko na napigilan ang sarili kong mahulog sa kanya. Kaya alam niyo naman siguro, kapag nagmahal ang isang babae, ay nagbubulag-bulagan ito. Lagi nating iniisip na okay siguro kung totoo man yan, magbabago naman siya sa piling ko. Kung totoo man yan, ramdam ko naman na mahal niya ako, kaya magbabago siya para sa akin. Iba talaga kapag tinamaan ka ni Cupido, Mama Mia? Lahat na lang sasabihin mo, maipagtanggol mo lang sa sarili mo, sa utak mo at lalong-lalo na sa puso mo ang lalaking minamahal mo. Kahit na marami pa ang sinasabing hindi maganda ang iba tungkol sa kanya. After a month ay nanligaw na talaga siya sa akin, Mama Mia. After a month nung sinabi ko sa mga kaibigan ko ang tungkol sa aming dalawa. Ang tungkol sa pagkakamabutihan namin. Actually, Mama Mia, ay kinumpronta ko pa nga ang isang kaibigan ko dahil siya mismo na nagbigay sang number ko dun kay Paul at nagsabi o isa sa nag-i-insist na talagang hindi ako sasaya kay Paul dahil F-boy daw talaga ito. Alam mo, kung alam mo lang pala na F-boy si Paul, bakit mo binigay ang number ko sa kanya? Nako naman Lara, hindi ko naman alam na magiging ganyan ka sa kanya. Hindi ko naman alam na gugustuhin mo talaga siya. Akala ko laro-laro lang yang sayo eh. Akala ko party-party lang. Akala ko hindi mo seseryosohin. Mama Mia, binaliwala ko pa rin ang mga sinabi niya. At sa walang pag-aalinlangan ay sinagot ko agad si Paul nung niligawan niya ako. Month of July yon nung naging kaming dalawa.
At first, Mama Mia, syempre, tulad ng karamihan ay masaya naman ang aming relasyon. Masaya ang lahat, lahat sa paligid ko. Parang meron akong inspirasyon sa bawat araw. Nagigising akong may ngiti sa aking labi. Natutulog akong kontento at masaya ang aking puso. Masaya ang relasyon naming dalawa. Napaka-sweet ni Paul sa akin, Mama Mia. Lagi siyang may bitbit na pasalubong kapag nagkikita kami. Lagi niyang inaasikaso ang lahat ng gusto ko. Pati rin, Mama Mia, ang mga gustong gusto ko na mga sinasabi ko sa kanya ay inaalala niya. Hindi tulad ng ibang lalaki na kapag nakikipag-usap ka, akala mo'y nakikinig pero hindi pala dahil hindi mareremember kung ano yung mga sinabi mo. Pero iba si Paul. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay nakatuon talaga ang atensyon niya sa akin. Dahil kapag may sinasabi ako, ay nakikinig siya ng taimtim. Mama Mia, akala ko talaga ay masaya lang ang bawat araw na lilipas sa aming relasyon. Kasi lagi siyang sweet, lagi siyang nandyan, lagi niyang pinaparamdam kung gaano niya ako kamahal. Pero unti-unti ay may dumadating na sa aking mga balita. May mga malalaman at mababalitaan na ako tungkol kay Paul na may iba raw siyang kasamang babae. May nakakakita sa kanya sa kung saan-saan na meron daw siyang kasamang iba at sweet daw sila sa isa't isa. Pero alam niyo ba kung anong ginagawa ko, Mama Mia? Alam niyo ba kung ano ang reaksyon ko? Wala. Wala akong ginagawa. Wala akong reaksyon dahil hindi naman ako nakikinig sa mga sabi-sabi ng iba. Hindi ko pinapaniwalaan ng mga yon. Kasi wala namang nagbago kay Paul. Ganun pa rin naman siya sa akin. Sweet, mahal pa rin niya ako. Pinaparamdam pa rin niya sa akin araw-araw ang pag-aalaga at pag-aalala niya sa akin. Kaya hinahayaan ko na lang ang mga sabi-sabi. Pinapaniwala ko ang sarili ko na ganun talaga. May mga tao talagang inggit sa relasyon naming dalawa ni Paul. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nila. At syempre, friendly din naman talaga si Paul. Kaya hindi maiiwasan na may mga kaibigan siyang babae. Umabot na ng 11 months ang relasyon namin noon, Mama Mia. Pero nagbulag-bulagan pa rin ako. Nagbingi-bingihan pa rin ako sa mga sinasabi ng iba. Kahit na tinitignan na ako ng hindi maganda ng mga kaibigan ko at alam kong ako na ang pinag-uusapan nila, kapag nakatalikod ako ay wala na akong naging pakialam. Nagpa-blind lang po talaga ako sa lahat ng mga nalaman ko tungkol sa mga ginagawa ni Paul. Tungkol sa mga gawain niya dun sa kanilang paaralan. Mama Mia, akala ko habang buhay ay kaya kong magbulag-bulagan. Akala ko habang buhay ay kaya kong magtanga-tangahan at magbingi-bingihan. Na wala na lang akong gagawin. Pero isang araw nabigla na lang ako sa sarili ko. Dahil kinompronta ko na si Paul. Hindi naman yung kompronta na parang galit ka. Yung kompronta na malambing pa rin. Siyempre, masaya naman kami sa araw na yun. Kaya ayoko naman talaga na sirain ang araw na yun. Kinompronta ko siya at sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Babe, alam mo kahit marami kang kapling dyan, kahit marami kang ka-talking stage o ano, basta wag na wag mo lang akong iiwan na. Mahal na mahal kita, baby. And if ever man na meron ka talagang kapling na iba o kasiping na iba sa kama, yun bang tinatawag nilang F-body? Sabihin mo lang sa akin. Kahit na masasaktan ako, ha? Sabihin mo lang. I love you so much. Mahal na mahal kita. At hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Kaya tatanggapin ko kahit anong sitwasyon. Whatever happens, ayokong mawala ka sa buhay ko. Mama Mia, sweet na sweet ang pagkakasabi ko noon. Pero ang alam ko at ang nararamdaman ko ay sobrang emosyon na ang nasa puso ko. Pinigilan ko lang talaga ang mga luha kung pumatak sa mga mata ko mula nung panahon na yon.
Alam mo ba kung anong mas masakit? Sinabi niya lang sa akin na oo naman. Yun lang ang naging sagot niya. Yes, tanga na kung tanga. Pero ganun talaga ako eh. Ganun ako kapag nagmahal ng todo. At ganun ko talaga kamahal si Paul. Mahal na mahal ko siya. Kahit na nga binago niya ako. Kahit na nga binago niya buong buhay ko since nung time na nagkakilala kami. Mama Mia, wala pa rin akong naging pakialam. Binago ko talaga ang sarili ko. Ginawa kong parang mabait na babae, mahinhin na babae, yung babaeng hindi nagpupunta ng bar at yung babaeng hindi nagpapahalik sa kung sino-sino ang sarili ko. Kinalimutan ko ang dating ako. Kinalimutan ko ang party girl era ko. Mas inuna ko ang damdamin ko para kay Paul. Mas inuna kong magpakatino para sa kanya. Para ma-realize niyang hindi na siya makakahanap ng isang katulad ko. Mama Mia, pumupunta lang ako ng bar noon kapag nasasaktan ako. Kapag may nakikita ako mga pictures na sinisend sa akin ng mga kaibigan ko. Kapag may sinasabi sila sa akin na nakita na naman nila si Paul na may iba na namang kasamang babae. Alam mo kung ano lang mahalaga sa akin noon, Mama Mia? Yung kahit na may iba siyang babae, basta walang yung consistent na babae. Basta iba-iba lang, ayos na sa akin yun. Pero kahit sinasabi ko sa sarili ko na ayos yun ay hindi pa rin pala. Nasasaktan pa rin ako sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon na may nakikita akong mga pictures niya kasama ang ibang babae na pinipicturan ng mga kaibigan ko. Kaya pumupunta ako ng bar, umiinom mag-isa pero hindi naman sumasayaw. Hanggang sa yun na nga, Mama Mia, naisip kong sabihin ang mga salitang yon kay Paul. Naisip kong ipaalam sa kanya ang damdamin ko. Mama Mia, nakita ko rin naman sa mga mata ni Paul na nasaktan din siya dun sa mga sinabi kong mga salita. At alam kong nakikita rin niya na nasasaktan ako. Nakikita rin niya sa mga mata ko ang sakit na dinudulot niya sa akin. Alam kong nakikita din niya kung paano ko pigilan ang mga luha ko. Pero yun lang talaga ang sinabi niya. Oo naman, and then he just stayed silent. Pagkatapos ay niyakap niya ako at nginitian. Mama Mia, nung sumapit ang aming first anniversary ay hinding-hindi ko talaga makakalimutan yon. Because it was one of the most memorable things na nangyari sa buhay ko. Yung first anniversary naming dalawa. Hindi ko talaga ini-expect na mag-e-effort siya sa akin nung araw na yon. Ang ini-expect ko kasi, Mama Mia, ay isang Paul na nonchalant na. Isang Paul na mas pinipili na ang sarili niyang kaligayahan. Pero hindi pa rin niya ako iniiwan dahil yun nga ang pakiusap ko. Hindi ko akalain. Nagagawa pala siya ng mga magagandang sorpresa para sa akin nung araw na yon. Kinuntsaban niya ang mga friends ko, Mama Mia. Pati na rin yung mga friends niya. Yung friends ko na syempre, yung agree pa rin sa aming dalawa. Ewan ko kung friends ang tawag sa mga yun eh. Pero yung nag-root pa rin na magbabago si Paul. Nag-root pa rin na kaming dalawa ang endgame ng isa't isa. Mama Mia, it went smooth. Lahat ng pa-surprise niya sa akin nung araw na yon. May balloons, may cakes, may cards, may flowers, teddy bear, and chocolates. Mama Mia, kakaiba talaga magsurpresa si Paul eh. Lahat binibigay niya sa akin. Naiyak talaga ako that time. Kahit na alam ko sa sarili ko, Mama Mia, na may iba siyang mga ka-fling, ay hindi pa rin niya nakaligtaan ang anniversary naming dalawa. Kahit na akala ko ay wala siyang gagawin dahil nung mga nakaraang araw bago ang araw na yun ay wala naman siyang sinasabi sa akin. Kaya na-surprise talaga ako. Mixed emotion ako nung panahon na yun kasi bago ang araw na yun ay may nakita na naman akong kakaiba na picture galing sa isa ko na namang kaibigan o isa ko namang kakilala na may iba na namang kasama si Paul. Pero mas pinili kong magpaka-positive nung araw na yun.
Mas pinili kong unahin ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya, tulad ng halos araw-araw kong pagpili sa relasyon namin kahit na nasasaktan na ako. Mama Mia, wala naman akong pagkukulang kay Paul. Dahil ang totoo ay binigay ko naman sa kanya ang lahat-lahat. Maging sarili ko, Mama Mia. Ang totoo niyan, nag-study pa talaga ako kung paano magpaligaya ng lalaki. Inisip ko kasi noon na kapag napaligaya ko siya ng husto, ay baka naman hindi na siya maghahanap ng iba. Kapag ginawa ko na lahat ng gusto niya sa kama, ay baka naman maisip niyang nasa akin na lahat, na hindi na niya kailangan ng iba pang babae sa buhay niya. Nagastos lamang yun, tapos effort pa sa pagtatago. Oo, bumili pa talaga ako ng isang DVD tungkol sa guide kung papaano ang tamang pagpapaligaya ng kapartner mo. Halos gabi-gabi ko yung pinapanood. Gabi-gabi kong pinag-aralan, kasama pa ang unan at teddy bear na binigay niya sa akin. Mama Mia, ina-apply ko naman sa kanya tuwing nagsisiping kami lahat ng nalalaman ko. Nung mga panahon, bago pa siya dumating sa buhay ko, ay hindi ko talaga kayang harapin sa mukha ko ang pag-aari ng isang lalaki. Pero nung naging kami na ni Paul, Mama Mia, walang bahagi ng katawan niya na hindi ko hinalikan. Walang bahagi ng katawan niya na hindi ko pinaligaya. Kasi yun nga ang nakikita ko dun sa DVD. Yun din ang nababasa ko sa mga librong hinihiram ko at binibili ko. Kung ano-ano nang pinag-aralan ko. Magaling naman ako magluto kaya pinagluluto ko siya. Pinakita ko sa kanya lahat ng best qualities ko, Mama Mia. Lahat ng kaya kong gawin ay binigay ko. Lahat, kahit hindi ko kaya, ay pinilit ko para sa kanya. Para mahalin lang niya ako ng totoo at para maiwan na lang niya yung iba niyang mga kapling at yung mga side chicks niya. Kaya masayang masaya ako nung dumating ang anibersaryo naming dalawa. Pakiramdam ko ay nagbunga ang lahat ng paghihirap ko. Pakiramdam ko ay nagbunga lahat ng pag-aaral ko tungkol sa pakikipagsiping at kung ano-ano paman kung paano paligayahin ng isang lalaki. Hindi rin ako naging nagger na girlfriend, Mama Mia. Dahil marami nga ang nagsasabi sa akin na kapag nagger ka raw, ay magagalit yung lalaki. Magsasawa yung lalaki. Kaya pinilit kong magpakatatag. Kahit na nasasaktan ako kapag magkasama kami ni Paul, pinilit ko na ipakita na masaya ako. Well, masaya naman talaga akong kasama siya, pero pinilit kong wag isipin lahat ng mga ginagawa niya sa akin para hindi mabago ang mood ko. Gusto kong ipakita kay Paul na masaya lang kapag magkasama kaming dalawa. Pero months passed, Mama Mia, after our anniversary, nagbago na naman ng lahat. Nagbago na naman ang lahat sa aming dalawa at sa aming relasyon. Pakiramdam ko noon ay parang naging cold na naman siya sa akin. Cold in the sense na hindi na tulad ng dati pero nananatili pa rin naman yung pagiging sweet niya, Mama Mia. Dahil ayoko naman talaga na nag-aaway kaming dalawa. Ayoko siyang bigyan ng pagkakataon o nang bigyan ng rason para isipin niyang sawa na siya sa akin at iiwanan na niya ako. Kaya nagpapaka-sweet pa rin ako sa kanya. Oo, naa-appreciate naman niya yun at oo, binabalik naman niya sa akin ang sweetness na yun. Pero ewan ko ba, di ko alam kung maiintindihan niyo, pero nararamdaman ko talagang may nagbago. Nararamdaman ko talaga na may iba. Until dumating ang araw na siya na mismo ang nagsabi sa akin ng lahat. Siya na mismo ang nagsabi sa akin na napagod siya. Pagod na raw siya. Pagod na siya sa akin at pagod na siya sa relasyon namin. Pero imbis na magalit, Mama Mia, imbis na sabihin ko sa kanya kung bakit siya yung pagod, ako naman yung paulit-ulit niyang niloloko, ay hindi ko yun sinabi. Pinili ko pa rin na magpakabait. Pinili ko pa rin intindihin siya. Nginitian ko lamang siya, hinaplos ang kanyang likod at saka niyakap. Tapos sinabihan ko siyang,
Ayos lang yan, babe. Basta, wag ka lang bibitaw ha. Kahit na pagod ka na sa akin, pagod ka na sa pagja-juggle ng iyong time, ng iyong atensyon. Ayos lang sa akin kahit bawasan mo ang panahon mo para sa akin, ayos lang yon. Basta ang importante, wag mo lang akong bibitawan. Wag mo lang akong iiwanan. Hindi ko kakayanin yun eh. Yun ang mga salitang sinabi ko sa kanya. Hindi man verbatim, Mama Mia, pero yun ang kahulugan ng mga yun. Masakit. Masakit na masakit. Pero nagpatuloy pa rin ako. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagpapakatanga ko. Mama Mia, may mga times na lagi akong nagtitext sa kanya. Lagi ko siyang pinapaalalahanan na kumain, tinatanong kung kumusta siya. Text ako ng text, mga long quotes, declaration of my love for him, lahat yun tinitext ko. Pero wala akong ni isang reply na natatanggap. May mga panahon na ganun. May mga panahon na kapag chinachat ko siya, kahit online siya, hindi man lang niya binabasa yung mga chat ko. At minsan, kahit binabasa niya, ay hindi man lang niya magawang replyan. Oo, pumayag siyang hindi ako bitawan. Oo, pumayag siyang hindi tapusin ang relasyon naming dalawa. Pero ang kapalit nun, Mama Mia, ay yung paminsan-minsan na lang kaming nagkikita. Yung paminsan-minsan na lang siyang nagpaparamdam sa akin. Pero, tiniis ko pa rin. Tanga, no? Gaga. Sa totoo lang, gustong-gusto ko rin naman siyang awayin na. Gustong-gusto ko rin naman na sabihin na sa kanya lahat ng sakit na nararamdaman ko. Lahat ng pang-iinsultong nakukuha ko sa kanya, gusto ko nang ipamukha sa kanya. Pero hindi ko magawa eh. Kasi natatakot ako. Natatakot ako na kapag gawin ko yun ay tuluyan ng matatapos kung anumang katiting na relasyon na meron sa aming dalawa. Natatakot ako na tuluyan na niya akong iiwanan. Natatakot ako na tuluyan na niya akong hindi papansinin. Kaya wala akong ibang nagagawa kundi maghintay na lang. Antayin ang kanyang text, antayin na mag-reply na siya. And then one time, Mama Mia, bigla akong nakatanggap ng text message mula sa kanya. Nandito ako sa bar, may kasama ako. Doon ako sa kanila matutulog, sabi niya. So alam ko na ang babae ang kasama niya. Pero alam niyo ba kung anong nireply ko? Hanggang ngayon, nandito pa rin yun sa cellphone ko eh. Okay baby, take your time, enjoy. Tanga. Ngayon at sinusulat ko to, parang nagagalit ako sa sarili ko. Parang gusto kong sigawan ang sarili ko. Parang gusto ko siyang sampalin. Parang gusto kong bugbugin ang sarili ko. Para akong buwang nung mga panahon na yon. Baliw na baliw sa pagmamahal ko para sa kanya. Baliw na baliw at parang hindi ko kakayaning isipin na mawala siya sa buhay ko. Ilang beses na po akong pinagsabihan ng mga kaibigan ko. Ilang beses na nila akong pinayuhan na mas mabuti pang mag-focus na lang daw ako sa pag-aaral ko. Kasi mukhang na-distract na raw ako sa pag-aaral ko at na-distract na ako sa mga kaibigan ko nang dahil sa kanya. Parang nagbago na raw ako. Parang hindi na raw ako yung larang nakilala nila. Dati naman ay hindi ako umaabsent sa klase. Kahit pa nga inaantok pa ako dahil sa kapaparty, ay pumapasok pa rin naman ako. Kahit pa ang dami ko pang gala nung nakaraang gabi, ay ginagawa ko naman ang best ko para masubmit lahat ng requirements ko. Kaya bakit hindi ko yun gawin ngayon? Instead na lagi kong isipin si Paul at ang kanyang mga ginagawa sa akin, bakit hindi na lang ako mag-focus? So ayun na nga, Mama Mia. Sinubukan ko. Pero ilang beses din akong nabigo. Sinubukan kong wag siyang kontakin. Nung una ay hindi ko kinakaya ang isang araw na hindi ako nagte-text sa kanya kahit di siya mag-reply. Hanggang sa kinaya ko ang isang araw. Pero kinabukasan nag-text na naman ako. Ilang beses akong nadapa, Mama Mia.
Ilang beses akong nadapa sa pagsusubok na wag nang kontakin si Paul. Hanggang sa dumating ang isang linggo. Nakayanan ko ng isang linggo kaya pinagpatuloy ko, Mama Mia. Pinagpatuloy ko na i-distract ang sarili ko. Pinokus ko ang sarili ko sa pag-aaral, sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, at sa alaga kong aso. Trinay ko talaga na i-adjust ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko ay hindi dapat ako ang nauunang mag-text sa kanya. Hindi dapat ako ang mauunang mag-communicate sa kanya. Hindi ko siya aabalahin kung ayaw niyang magpaabala. If ever man na mag-text siya sa akin, kung gusto kong replyan, replyan ko. Basta wag lang yung agad-agad. Mama Mia, ang totoo niyan, nung lumipas ang isang linggo na nagawa kong wag magpakipag-communicate kay Paul, ay naramdaman ko rin ang pagkapagod sa sarili ko. Naramdaman kong napagod na rin pala ako kay Paul. Napagod na rin pala ako sa mga ginagawa niya. Hanggang sa dumating ang 3 buwan na wala kaming gaanong communication dalawa ni Paul. Walang matinong communication na namamagitan sa aming dalawa. I kept myself so busy na kahit na naiisip ko siya tuwing gabi ay iniiyak ko na lamang. Alam mo ba ang ginagawa ko, Mama Mia? Tuwing gabi, iniintriga ko ang cellphone ko sa mama ko. Gulat na gulat siya sa akin kung bakit ko binibigay sa kanya ang cellphone ko. Ipinapasok ko yun sa loob ng kwarto nila ni Papa. Alam ko kasing naglalak sila. At kapag nagkataon, hindi ko na magagawa pang kontakin si Paul. Kahit na dilat pa rin ang mata ko sa loob ng kwarto ko. Kahit na umiiyak ako dahil nasasaktan pa rin ako sa nangyayari sa relasyon naming dalawa ay naging ayos lang yun sa akin. Ang importante ay hindi ko siya makontak. Ang importante ay hindi ko siya iti-text. Meron namang pagkakataon na siya ang magte-text na nauuna sa akin pero mabibilang lang sa mga daliri ko ang mga messages na yun. Nung una ay nire-replyan ko. Nung una ay agad-agad akong nagre-reply sa pagbabaka sakaling baka na-miss niya ako. Pero kapag nag-reply na naman ako, Mama Mia, ay ang tagal na naman niyang mag-reply sa akin. So kaya ayun, sinabi ko sa sarili ko, babaliwalain ko na lang lahat ng mga messages niya sa akin. Hanggang sa natapos ko naman ang 3rd year ko at sa awa naman ng Diyos ay wala naman akong naging bagsak. Kung nagkataon, ay lalo akong malulugmok kapag meron akong bagsak na subject. Mama Mia, nung nag 4th year college na ako, ay nagsikap talaga ako. Sinikap ko na gawin ang best ko kasi huling taon na yun eh. Huling taon na yun ang pag-aaral ko. Kumbaga huling push na. Kaya kailangan kong gawin ang lahat. Kailangan kong ipakita sa lahat kung anong kaya ko. Hindi na kami nagko-communicate talaga ni Paul. Hindi na rin ako pumupunta ng bar. Oo, may pagkakataon na pumupunta ako pero tuwing may birthday lang sa barkada na dun sineselebrate. Pero bukod dun, hindi na talaga ako nagbabar. Hindi na ako yung babaeng makikita mong sexing-sexy ang suot tuwing Friday, Saturday at Sunday ng gabi. Halos nakalimutan ko na rin si Paul nung mga panahon na yun, Mama Mia. Blinak ko na rin kasi ang number niya sa cellphone ko para nang sa ganon ay makuha ko na ang cellphone ko sa mama ko tuwing gabi. Hanggang sa nakaya ko naman, hanggang sa ayos naman ang buhay. Hindi ko pala ikakamatay kapag nawala sa akin si Paul. Taliwas ng akala ko noon. Nung mga panahon kasi, Mama Mia, na kami pang dalawa, na sweet pa siya sa akin na hinahayaan ko pang lokohin niya ako ng paulit-ulit, ay talagang naiisip ko na ikakamatay ko kapag nawala sa buhay ko si Paul. Kasi napakasikip sa dibdib eh. Parang hindi ako makahinga. Sa tuwing iisipin ko pa lang noon na mawawala siya sa buhay ko. Meron nung sinubukan ko, nung pinilit ko, sa awa naman ng Diyos ay nakayanan ko naman. Buhay pa naman ako. Maayos pa naman at hindi pa naman tuluyang nabaliw. Until Mama Mia, I met this guy. Itago na lang natin siya sa pangalang Vince. Si Vince, Mama Mia, ay nakilala ko nung nakasakayan ko siya sa isang jeep papunta sa isang napakalaking mall sa lugar namin. Pareho kasi kaming dalawa ng destination that time.
Tapos ay magkatabi pa kami ng upuan. So yun Mama Mia, nung makita niya ang librong bitbit ko ay pinansin niya ako. HRM rin pala ang kurso mo? Tanong niya sa akin. Oo, sagot ko naman. At dun nga nagsimula ang aming pag-uusap dalawa. Dahil nga pareho kami ng destinasyon ay sabay din kaming bumaba sa jeep na yon. At sabay din kaming pumasok sa loob ng mall. Mama Mia, nagkausap pa kami dahil nga nung papunta kami sa mall na yon ay napaka-traffic. Ignabot kami ng halos 1 oras kahit na ang lapit-lapit lang naman nun. Kapag walang traffic, walang banggaan sa daan, 15 minutes lang ang biyahe mula sa paaralan namin hanggang sa mall na yon. Pero dahil nga may malaking truck na nagbanggaan sa kalsada at isang auto, kaya natagalan kami sa traffic. At yun ang nangyari. Nag-usap kaming dalawa hanggang sa hindi na namin namalayan na nakarating na pala kami sa loob ng mall. And then bago kami maghiwalay nung araw na yon, ay hiningi niya sa akin ang cellphone number ko. Bakit naman? Ano naman ang makukuha mo sa cellphone number ko? Pabebe ko pang tanong. Masama ba o presko ba kung sasabihin ko sa yung interesado akong makilala ka pa, Lara? Interesado akong mas makausap ka pa? Kasi kung hindi kita katabi kanina sa jeep, malamang naburyot na ako. Malamang na-bored na ako. Malamang high blood na ako doon sa traffic. Pero, napasaya mo ako eh. At pero, dahil minahal mo ko, dahil pinansin mo ko, pakiramdam ko ay destiny to, sabi niya. Mama Mia, ako naman ay medyo kinilig. So ayun na nga, binigay ko naman sa kanya ang cellphone number ko dahil wala naman akong nakikitang masama. Isa pa, nakaramdam din ako ng pagka-at home sa kanya. Kaya yun, magka-text-text kaming dalawa. Si Vince pala Mama Mia ay hindi na nag-aaral. Pero pareho kami na HRM ang naging kurso. Nagtatrabaho na siya sa isang malaking kumpanya dun sa lugar namin. Yun na nga, nung hiningi niya sa akin ang number ko, kinagabihan, pag uwi ko at pagtingin ko sa cellphone ko ay may mga na-receive akong text messages mula sa isang unknown number. Isang number na hindi naman naka-phone book sa cellphone ko. At nagpakilala nga siya na siya pala si Vince, yung nakilala ko sa loob ng jeep. Naging magka-textmate kaming dalawa. Naging masaya naman akong ka-text siya. Naging masaya naman ako, nakausap siya lagi. Gentleman si Vince, Mama Mia. Mataas din ang kanyang sense of humor kaya lagi niya akong napapatawa. Lagi niya akong napapangiti. Bagay na talaga namang naa-appreciate ko sa kanya. Naging magkaibigan kami. Naging close kaming dalawa. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation ko, Mama Mia. Dumating ang araw na maging maayos na ang buhay ko at natapos ko talaga ang pag-aaral ko. Hindi man ako part ng honor students pero masayang-masaya ako na hindi ako bumagsak at masaya rin ang mga pamilya lalong-lalo na ang mga magulang ko para sa akin. At nung araw na yun, Mama Mia, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may na-receive akong isang text message mula sa isang unknown number. Nung binuksan ko yun ay nagulat ako. Nagpakilala at nag-text sa akin bilang Paul. Siguro nalaman niya na blinak ko na yung dati niyang cellphone number sa phone ko. I received a message from him congratulating me. At yun lang naman ang sinabi niya sa akin, Mama Mia. Congratulations. Pero hindi ko siya nireplyan. Walang kahit na anong reply, kahit na smiley man lang wala. Kasi nung panahon na nabasa ko, ang pangalan niyang rumehestro sa phone ko, Mama Mia, nag-flashback sa akin ang lahat. Nag-flashback sa akin lahat ng sakit. Lahat ng panluloko niya para sa akin. Pero hindi ko maipagkakaila. Hindi ko maipagkakailang kahit sa mga panahon na yun, ay mahal ko pa rin siya. May nararamdaman pa rin ako para kay Paul. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko, Mama Mia.
Sinaway ko ang sarili ko at pinaalalahanan ko ang sarili ko sa lahat ng mga masasakit na nangyari sa akin noon. Sa lahat ng pambabaliwala, sa lahat ng panloloko, sa lahat ng panggagago niya sa akin. Pero alam mo ba, Mama Mia, may isang bahagi ng sarili ko na sinasabing kasalanan ko rin naman lahat kung bakit ginanon ako ni Paul. Kasi hinayaan ko. Kasi sinabi ko sa kanya na ayos lang. Kasi sinabi ko sa kanya na payag ako kahit magkaroon siya ng ibang ka-fling at ibang kasiping. Pero bago pa man lumaki at lumakas ang boses na yon na nagsasabi sa sarili ko, ay pinutol ko na siya. Hindi ko kasalanan kung nagmahal ako ng husto. Hindi ko kasalanan kung nagpakatanga ako. Hindi ko kasalanan kung binigay ko lahat ng pagmamahal ko sa isang tao. Mas kasalanan niya. Kasi hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ko. Hindi niya pinahalagahan ang efforts ko. Yun ang mas pinalakas kong boses sa loob-loob ko. At nung mga panahon na yun, Mama Mia, sinabi ko rin sa sarili ko na paano si Vince? Unti-unti nagkakaroon na rin siya ng puwang sa puso ko. Unti-unti ay nararamdaman ko na rin na parang nagkakagusto na ako sa kanya. Na parang nakikita ko na mas magiging mabuti siya para sa akin. Mama Mia, sinabi ko rin sa sarili ko, sasaktan ko ba ang taong laging nandyan para sa akin? Oo, wala pa kaming relasyon noon ni Vince. Oo, magkaibigan pa kami. Pero ramdam ko naman ang pagmamahal niya. Ramdam ko naman ang pag-aalaga niya. Lagi siyang nasa tabi ko. Lagi siyang handang kausapin ako. Handang makinig ako kung kailangan ko ng isang kaibigan. Pero to be honest, Mama Mia, the night of my graduation where everyone celebrating my success, the only thing I wish, Mama Mia, deep inside me, is to have Paul with me. Sana kasama ko si Paul. Sana kasama ko siyang nagse-celebrate. Sana andito siya. Pero kinalimutan ko si Paul. Pinipilit ko siyang iwaglit sa isip at sa buhay ko. Pinipilit ko siyang baliwalain dahil andun si Vince. Nakangiti habang tinitignan ako at kausap niya ang mga magulang ko. Nakangiti habang kausap niya ang mga kapatid at mga kaibigan ko. Nakikita ako sa mga mata niyang proud na proud siya sa akin. Kaya I chose to be happy that time. Sinabi ko sa sarili ko, dapat magpakasaya ako. Dapat wag kong lunurin ang sarili ko sa lungkot na nararamdaman ko dahil lang sa pagka-miss ko kay Paul. At least may tao na hindi ako pinabayaan. At least may taong laging nandyan para sa akin. At least may taong inaantay ako. Oo, Mama Mia, hindi naman talaga kami naghiwalay ng formal ni Paul. Pero yung relasyon namin ay parang hindi rin naman talaga naging relasyon. Kasi ang totoo, wala namang commitment si Paul. Wala siyang commitment para sa akin. Ang relasyon naman, di ba Mama Mia, ay commitment ng dalawang tao, yun naman yun. Pero dahil walang ganun si Paul sa akin, ay pinaramdam ko sa sarili ko na hindi ako mahal ni Paul at wala na kaming naging relasyon. Masama mang isipin, nakakahiya mang aminin, pero alam nyo ba sa tuwing sumasapit ang anibersaryo namin o ang monthsary namin, ay binibilang ko pa rin yun. In short, wala kaming naging closure dalawa sa isa't isa. Pinapaniwala ko lang ang sarili ko na tapos na ako doon. Pinapaniwala ko lang ang sarili ko na wala na akong nararamdaman sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan, Mama Mia, hindi ko na talaga kinaya. Hindi ko kinaya dahil pakiramdam ko ay hindi talaga ako tuluyang makakapag-move on at hindi ko talaga tuluyang malilimutan si Paul kung wala kaming magiging closure dalawa sa naging relasyon namin. Oo, totoo. Totoong niloko niya ako. Totoong lagi kong pinaramdam sa sarili ko na hindi naman ako minahal ni Paul at mulat sa Paul siguro ay hindi naman talaga relasyon ang tingin niya kung anong meron sa aming dalawa. Kaya lang, hindi ko talaga kinakaya, Mama Mia. So, minessage ko yung number na nag-message sa akin nung graduation. Oo, hindi ko yun na-delete. O mas tamang sabihin,
sinadya kong wag i-delete. Mama Mia, I texted him. Sinabi ko sa kanya na kung pwede ba kaming magkita at mag-usap kahit sandali lang. Pero he insisted, Mama Mia, na over the phone na lang daw kami mag-usap kasi busy daw siya. Over the phone na lang daw kami. Kung ano man ang gusto kong pag-usapan naming dalawa. I know, wala na talaga siyang time sa akin nung panahon na yon. I know, na baliwala na lang talaga sa kanya ang naging relasyon namin noon. Kaya pumayag na lang ako na over the phone kaming mag-usap. So yun na nga, nagkausap kaming dalawa through call. Ako ang laging nagsasabi. Nilabas ko lahat ng sakit na naramdaman ko sa kanya buong panahon na magkarelasyon kami. Nilabas ko lahat ng hinanakit ko. Siya naman sa kabilang linya ay hindi nagsasalita. Ang dami-dami ko nang sinabi sa kanya, lahat ng hinanakit ko, lahat ng sakripisyo ko, lahat, pati yung pag-aaral ko pa, Mama Mia, kung paano siya paligayahin sa kama, pati yun inamin ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko kapag may itinira ako sa sarili ko, hindi pa rin ako tuluyang makakapag-move on. Hindi pa rin ako tuluyang magiging okay. Ay inamin ko sa kanya. Inamin kong bumili pa ako ng mga DVD ng Kama Sutra para yun tignan at pag-aralan para sa kanya. Pero wala pa rin akong nakuhang reaksyon. Tahimik pa rin siya sa kabilang linya. Di ko alam kung nakikinig siya pero may naririnig naman akong hininga kaya siguro nandun pa rin naman siya at nakikinig. Hanggang sa nasabi ko na lahat. Okay, tapos na ako. Kung ayaw mong magsalita, if that's what you want, fine. Goodbye, Paul. Goodbye forever. Sabi ko sa kanya bago ko pinutol yung tawag. Mama Mia, kahit na nasabi ko na sa kanya lahat ng mga hinanakit ko, lahat ng mga paghihirap na dinanas ko, ang totoo niyan ay hindi pa rin masyadong okay yon. Kasi hindi naman siya nagsalita eh. Ako lang naman ang pinagsalita niya ng pinagsalita. He didn't even give me the slightest explanation kung bakit naging ganon ang mga pangyayari. Kung bakit ginawa niya yun sa akin. Kung bakit niloko niya ako ng paulit-ulit. Kung paano niyang nagagawa na sumama at may kapagsiping sa iba knowing na nasasaktan ako at umiiyak ako sa loob ng kwarto ko. But that's okay. Sabi nga nila, hindi ko naman makokontrol kung anong reaksyon ng ibang tao eh. Sabi nga nila, wala naman akong ibang makokontrol kundi ang sarili ko lamang. Kaya ayun, kinontrol ko na lang ang sarili ko. Iniyak ko na lang lahat sa huling pagkakataon, Mama Mia. And then, tinanggap ko na lang na hanggang dun na lang talaga ang lahat sa aming dalawa ni Paul. Hanggang dun na lang at wala nang karugtong pa yun. Wala na akong magagawa. Nag-focus na lang ako sa kasalukuyan ko. Year 2018, Mama Mia, nung niligawan na ako ni Vince. And then, I finally said na pwede siyang manligaw sa akin. Ang totoo niyan ay matagal na siyang nagpapaalam sa akin na manliligaw raw siya. Pero, hindi ko siya pinapayagan nung mga panahon na yun. Pero nung 2018 ay pinayagan ko na siya sa wakas na ligawan na ako ng tuluyan. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay mas lalo kong nararamdaman na hindi pa pala ako handa na makipagrelasyon. Hindi pa ako handa na mahalin si Vince. Kaya I didn't say yes. Kasi ang gusto ko sana ay mag-heal muna lahat ng sakit. Lahat ng sugat na meron ako bago pa ako pumasok sa bagong relasyon. Mama Mia, naiintindihan naman ni Vince lahat ng desisyon ko. Naiintindihan naman niya. At sinabi naman niya na iintayin niya ako. He's willing to wait. Pero taong 2019 ay umalis si Vince ng bansa. Umalis siya para doon na magtrabaho sa Middle East, Mama Mia. Patuloy pa rin ang komunikasyon naming dalawa. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang hindi nagparamdam.
Ako naman, dahil ayoko nang magpakatanga sa pagmamahal at sa pag-ibig, ay hindi ko na rin siya tinext o chinat pa man. Nawala na rin lahat ng kanyang mga social media accounts. Inisip ko na baka nagsawa na siya. Hindi ko naman siya masisisi. Kasalanan ko rin naman at isa pa, karapatan rin naman niyang lumigaya. Hanggang sa dumating ang pandemic, wala rin akong naging balita kay Vince. Pero Mama Mia, taong 2022 ay bigla na lang dumating si Vince sa bahay namin. Nakauwi ako galing sa trabaho nang may sasakyan na nakaparada sa labas namin. Hindi naman namin yun sasakyan kaya nagtaka ako. Baka may bisita sina Mama. Pero pagpasok ko sa loob ay gulat na gulat ako dahil si Vince pala ang nandoon. Hi Lara, kumusta ka na? Vince? Bakit ka na pa rito? Tanong ko. Anong klaseng tanong ba naman yan? Siyempre nandito ako para dalawin ka. Mama Mia, may dala pala siyang mga pasalubong tapos may pabulaklak pa. Iniwanan kami ng mga magulang ko sa may sala para makapag-usap kami. Sinabi ni Vince na sinadya raw niya na huwag magparamdam sa akin. Dahil ang gusto raw niya ay siguraduhin ang nararamdaman niya. Ang gusto raw niya ay mag-grow kami individually, separately. Siguro naman, makalipas ang ilang taon, Lara. Siguro naman sa ngayon handa ka nang tanggapin ako sa buhay mo. Mama Mia, sinabi ni Vince sa akin na wala raw talaga siyang naging iba. Sinubukan naman daw niyang magmahal ng iba dahil akala niya ay malilimutan niya ako kapag ganun pero hindi raw nangyari. Hindi daw talaga umabot sa puntong nakipagrelasyon siya sa ibang babae dahil ako pa rin daw talagang mahal niya. Sabi pa niya hindi na raw siya muling aalis pa. Dito na lang siya sa bansa at nakahanap na rin siya ng magandang trabaho at nagtayo na rin ng maliit na negosyo. Ako naman ay nagtatrabaho din sa isang call center company. Magkaiba kami ng uri ng trabaho. Hanggang sa araw-araw na kaming lumalabas. Hanggang sa nararamdaman ko na, Mama Mia, na handa na ako, na mahal ko na si Vince. Kaya sinagot ko na siya. Binigay ko na sa kanya ang matamis kong oo. Masayang masaya, tuwang-tuwa naman si Vince, Mama Mia. Siguro, Mama Mia, tama ang ginawa niyang pag-iwas sa akin noon. Siguro kapag hindi niya ako iniwasan noon, kapag hindi niya pinutol ang communication namin, ay baka lagi ko lang maiisip at lagi ko lang makukumpara silang dalawa ni Paul. Pero sa ilang taon na wala kaming communication ni Vince, dun ko na-realize na hindi pala dapat na kinukumpara ko siya. At dun ako nag-heal mag-isa ng walang tulong ni Vince. Kinailangan ko pala ang panahon na yon. And ngayon, Mama Mia, nagpaplano na rin kaming dalawa ni Vince na magpakasal sa taong ito. Nag-propose na kasi siya sa akin noong January pa lang. Pinaghahandaan na rin namin lahat ng tungkol sa aming kasal. Totoo nga talagang everything happens for a reason. And everything happens when it's the right time already. Kasi Mama Mia, kung ano mang nangyari sa Pasko, hindi lahat ng yon ay maganda. Hindi lahat ng yon ay masaya. Actually, maraming masasakit pero mas marami akong natutunan dahil sa mga naging pagsubok na yon. Mas natutunan kong sumandal sa sarili ko. Mas natutunan kong tumayo sa sarili ko. Mas natutunan kong wag umasa sa iba. Maraming salamat po, Mama Mia, sa iyong pagbabasa nitong aking kwento. At maraming salamat din sa lahat ng nakikinig ngayon sa kwento ko. Hanggang dito na lamang po ang inyong suking tagapakinig, Lara. Hello, Lara. Ako naman. Oo, naging malaking tanga ka ng dahil sa pag-ibig. Pero sino ba namang hindi, di ba? Sino ba namang hindi nagpakatanga sa pag-ibig na yan? Kahit ako nga, akala ko noon, hindi ko talaga kayang magpakatanga sa love. Kasi, di ba? Dinidim at sinasabi natin sa sarili natin na matalino tayo, di ba? Ganon. Pero darating at darating pa rin tayo sa pagkakataong yun eh. Oo, nakakahiyang maging tanga. Pero kinailangan yun para mas may matutunan ka. Para mas matutunan mong mahalin ang sarili mo.
Maraming salamat, Lara, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating channel. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung hanggang ngayon nagpapakatanga ka pa rin sa pag-ibig, nako, gising-gising na girl. Gising-gising na boy. Share mo na lang tong video na to, tapos like mo, tapos subscribe to our channel and click the notification bell para lagi ka ring updated sa tuwing may bago tayong video na ina-upload dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung may sarili kayong kwento, don't forget to email me, mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong tagapaghatid ng kwento. Maraming salamat sa inyong lahat.